Paano yan kuya? Naipadala ko na sa inyo yung perang gagamitin sanang pamasahin ni Beth. Nahihiya nga ako sa iyo eh. Kung alam mo lang, parang gusto ko lang lumubog sa kinatatayuan ko ngayon. Ano ba kasing pumasok dyan sa kukote ng anak mo? At nakipagtanan sa nobyo? Hindi rin namin alam na mag-asawang totoong dahilan ng batang yon. Dahil sa ginawa niya, lalo tuloy lumubha ang sakit ng nanay niya sa kakaisip sa sitwasyon namin. Hindi kaya buntis ang anak mo? Baka yun ang dahilan ng pakikipagtanan niya. Sumagi na rin yan sa isip ko. Kaya nga gusto ko siya makausap eh. Ang kaso sabi ng mga kaibigan, umuwi daw sila sa probinsya ng lalaki. Dahil lang kasi yung nobyo niya at dito lang nakapagtrabaho. Hindi ko naman alam kung saan probinsya ko sila hahanapin. Nagkahinala na nga ako na baka may nangyari. Kaya ako napasugod dito nang wala sa oras. Dapat nung 1 linggo pa naroon si Beth eh. May isa pang ang problema eh. Kaya talagang nahihiya ako sa iyo. May isa pang problema? Ano naman yun? Yung perang ipinadala mo na sana pamasahe ni Beth paluwas. Tinangay niya. Baka ginamit nilang pamasahe pa uwi sa probinsya ng nobyo. Ano? Paano yan kuya? Walang-wala pa naman ako ngayon. Alam mo naman na 2 na ang anak kong nagkokoleyo. Sakto lang ang kinikita ko. Wala akong pang-abono dun. Patawarin mo sana ako sa perwisyo na ginawa ng anak ko. Hindi ko naman kasi akalain na gagawin niya yun eh. Ay naku, masisira ako nito sa amo ko eh. Pinagkatiwalaan pa naman nila ako sa paghahanap ng kasambahay. Dahil sabi ko pamangking ko ang ipapasok ko. Mahigpit kasi ang amo ko pagdating sa pagkuha ng kasambahay eh. Huwag ka mag-alala. Gumagawa na ako ng paraan kung paano may babalik ang perang ipinadala ng amo mo. Hindi naman sa minamaliit kita kuya ha. Pero may sakit ang asawa mo. Natanggal ka sa trabaho. Tapos may mga anak ka pang pinag-aaral. Sa tingin mo kaya mauuna mo ang pagbabayad? Mahirap na kung iisipin. Pero gagawa ko ng paraan. Kung kinakailangan mangungutang ako sa mga kakilala ko. Pero ngayon ko na kailangan ng pera. Dapat dala ko na yung pagluwas ko bukas para hindi ako masira sa amo ko. Alam mo naman ang trabaho lang na to ang bumubuhay sa aming mag-iina mula nang mabiyuda ko. Alam ko naman yun. Pero alam mo naman ang sitwasyon ko eh. May babalik akong pera pero hindi pa sa ngayon. Hindi man lang naisip ng anak mo na malaking perwisyo tong ginawa niya. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Hindi natin parehong ginusto na ganito ang kahihinatnan. Sana kasi nung umpisa pa lang eh. Nagsabi na si Beth na hindi tutuloy. Ilang beses ko naman siyang tinanong eh. Desidido naman siya magtrabaho kasama mo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nga nagbago ang isip niya. Naku, kahit noon pa man eh. Magulo na ang utak ng anak mong yun. Akala ko naman kasi seryoso na siya ngayon. Siya naman kasi ang nagpresente eh. Teka nga lang muna. Nasaan nga pala si Hazel? Ha? Nagdala ko ng paninda niyang putot kutsinta. Baka mamaya pa ang uwi nun. Kayo ba mismo ang gumagawa ng inilalako niya? Naku hindi. Pinapatinda lang yun sa kanya tapos binabayaran siya. Ganun ba? Mukhang masipag ang batang yun ah. Nako, sinabi mo pa. Madiskarte rin yun. Hindi na nga siya humingi sa akin ng baon noon at siya na ang gumagawa ng paraan. Sayang nga lang at napatigil sa pag-aaral mula nang magkasakit ang ina. Siya kasi ang nag-aasikaso rito sa bahay at sa mga kapatid niya. Ganito na lang kuya, para hindi ako masira sa amo ko. Si Hazel na lang ang isasama ko sa pagluwas kapalit ng ate niya. Ha? Kasi bata pa si Hazel eh. 15 anyos pa lamang siya. Hindi ba bawal magtrabahong minor de edad? Pwede naman nating dayain ang edad niya eh. Hindi naman halata na 15 anyos lang siya. Hindi ko alam kung papayag siya. Hindi yun sanay na malayo sa amin eh. Kumbinsihin mo siya kuya. Ako naman ang kasama niya sa bahay eh. Hindi ko siya pababayaan dun. Kakausapin ko muna sa mamaya pagdating niya. O sige, babalik na lang ako mamaya para alamin ang desisyon niyo. Pero umaasa ako kuya na makukumbinsi mo siya. Ayokong mangako lolit.
Kapag hindi pumayag si Hazel, hindi ko siya pipilitin. Malayo pa ako na matanaw ko si Tia Lolit na lumabas ng bahay namin at nagmamadaling umalis. Sayang hindi ko siya inabutan. Bunsong kapatid siya ng Itay na nagtatrabaho sa isang mikayang pamilya sa Maynila. Mula nang mamatay sa sakit sa puso ang asawa nito, mag-isa na niyang itinaguyod ang 4 na anak. Mabait siya at kapag kailangan ng tulong ng Itay, lagi ito nagbibigay kung meron lang din siya. Nang makapasok ako sa bahay namin, naabutan ko ang Itay sa maliit naming sala na tila malalim ang iniisip. Hindi man lang niya kasi naramdaman ang pagdating ko. Tay? Oh, anak, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang po. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nakaubos ka ba ng paninda mo? Kasi ang aga mo ngayong umuwi. May pumakyaw po kasi ng paninda ko, kaya mabilis akong nakaubos. Ganun ba? Mabuti nga't hindi ka masyadong nababad sa init ng araw ngayon. Siya nga pala, galing dito ang Tia Lolit mo. Nakita ko nga po siya kanina eh. Sayang nga po at hindi ko siya inabot. Pabalik naman siya mamaya Nasabi niyo na po ba yung kay Ate Beth? Oo, nasabi ko na. Pati yung pagtangay ng ate mo sa perang pinadala niya. Ano po ang naging reaksyon ng Chang? Sino ba namang matutuwa sa ginawa ng ate mo? Kung hindi magagawa ng paraan para maibalik ang perang ipinadala ng amo ng tiyahin mo, malamang siyang masira. Baka ikatanggal pa niya yun sa trabaho. Kawawa naman po ang Chang. Meron po akong ditong pera. Hindi pa nga lang sapat para mapunan ng perang tinangay ni Ate Beth. Baka po pwede nang hulug-hulugan na lang natin yung iba. May solusyon namang naiisip ang tiyahin mo. May yun ay kung papayag ka. Ho? Ano po ang kinalaman ko? Gusto kasi ng Tia Lolit mo. Ikaw ang pumalit sa ate mo bilang kasambahay. Pwede na po ba ako magtrabaho kahit 15 anyos pa lang ako? Sabi ng tiyahin mo pwede naman daw dayain ang edad mo hindi ka naman daw mukhang 15 anyos dahil malaking bulas ka naman. Mas malaki pa at mas matangkad ka pa nga sa ate mo Sige po, Tay. Ako na lang po ang papalit kay ate bilang kasambahay. Ha? Payag ka na kagad? Opo. Alam ko naman na mahihirapan tayo na maibalik agad ang perang ipinadala ng amo ni Tia Lolit. Ayoko naman po na malagay tayo sa alanganin. Sigurado ka ba, anak? Kung labag sa kalooban mo, wag na lang. Hindi rin kasi buwang loob ko na payagan kitang sumama sa Tia Lolit mo Masyado ka pa kasi bata para magtrabaho. Ayos lang po, Tay. Gusto ko rin po na makapagtrabaho para makatulong ako sa gastusin dito sa bahay natin. Patawarin mo ko, anak, kung wala akong magawa, ha? Kung di lang sana ako nawala ng trabaho Sunod-sunod kasi dumating na problema sa atin. Ako na lang po muna ang bahala maghanap buhay. Baka po makaipon din ako para makabalik na ako sa pag-aaral ko. Oo, anak. Huwag mong ipadala lahat ng sasahurin mo. Magtira ka para sa sarili mo. Gagawa din ako ng paraan para makahanap kagad ako ng trabaho. Tapos pauuwing ka namin dito. Alam kong labag kay Itay na pasamahin ako kay Tia Lolit para magtrabaho bilang kasambahay. Kita naman yun sa mukha niya. Kaya nga lang wala kaming pagpipilian sa sitwasyon namin. Dahil yun ang unang beses na malalayo ako sa aking pamilya. Matinding kaba ang nararamdaman ko. Walang tigil sa mabilis na pagtibok ang puso ko. At parang may paru-parong nagliliparan sa tiyan ko. Bago pa dumating nung hapon ng tiyahin ko, inayos ko na ang ilang damit na dadalhin ko sa pagluwas namin. Nang dumating na nga si Tia Lolit, tinawag na ako ng Itay. Nagmano ko sa tiyahin ko bago ako naupo sa tapat niya. O ano, siguro nasabi na sa'yo ng Itay mo ang pinag-usapan namin kanina. Opo, Chang. Nabanggit na nga ng Itay sa akin. Pasensya na nga po pala dahil kay ate nalagay kayo sa alanganin. Wala na yun sa akin. Kasi nandiyan ka naman na para pumalit sa kapatid mo. Huwag kang matakot ha. Kasama mo naman ako Hindi kita pababayaan doon. Opo, Chang.
May tiwala naman po ako sa inyo. Alam ko pong hindi niyo ako pababayaan kapag naroon na tayo. O paano? Maaga na lang kita susunduin bukas dito ha? Ihanda mo na ang mga gamit na dadalhin mo. Sige po, Chang. Hihintayin ko na lang po kayo bukas. Habang naghahapunan kami ng gabing yun, panay ang bilin sa akin ng Itay. Nagpaalam na rin ako kay Inay at sa mga kapatid ko. Baka kasi tulog pa sila bukas. Kapag dumating ang tiyahin namin para sunduin ako. Dahil sa magkahalong kaba, takot at excitement, hindi ako nakatulog ng gabing yun. Biling baliktad din ako sa higaan. Hanggang mag-umaga na hindi talaga ako dinalaw ng antok. Bumangon na lang ako nang marinig kong gising na rin ang Itay. Nagpapainit na siya ng tubig sa kusina. Hindi ka siguro nakatulog, no? Kita kasi sa mata mo eh. Oo nga, Tay. Hindi ko po maintindihan ang nararamdaman ko. Magkakahalo po ang takot, kaba at excitement sa bago kong magiging karanasan. Kapag nandun ka na, huwag mong kalilimutan ang mga biling ko sa'yo ha. Bago ka matulog, pagkagising mo pa lang sa umaga, magdasal ka na kaagad. Humingi ka na sa Panginoon ng gabay. Opo, Tay. Lagi ko pong isa sa puso ang mga pangaral niyo sa akin. Kayo din po ha. Mag-iingat po kayo dito. Huwag mo kaming alalahanin dito ng inay at mga kapatid mo. Huwag ka magpapagutom doon ha. Sabi ng tiyahin mo mabait ang amo niya. Basta sundin mo lang sila sabi sa'yo ng tiya Lolit mo, ha? Alam niya kung ano makakabuti sa'yo. Opo, mamimiss ko po kayo. Ngayon pa nga lang naiiyak na ako sa pangungulila sa inyo. Kami rin anak, mamimiss ka namin ng sobra. Sana may iba pang paraan para hindi mo na kailangan pang umalis para magtrabaho bilang kasambahay. Handa po akong magsakripisyo alang-alang sa pamilya natin. Pero masyado ka pang bata. Dapat sa edad mong yan, pumapasok ka pa sa eskwelahan eh. Mag-aaral naman po ako sa susunod. Isa po sa pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. Naniniwala ako na matutupad mo yan balang araw. Ilang sandali pa dumating na rin ang tiyahin ko. May tricycle na naghihintay sa amin sa labas. Ganung oras kasi mahirap makasakay sa lugar namin. Kaya kinailangan pang umarkila ng masasakyan palabas. Gumising na rin ang mga kapatid ko para magpaalam sa akin. Sinilip ko naman ang Inay sa loob ng kwarto niya. Hindi na lang ako pumasok para hindi ko siya magising. Bago lumulan sa naghihintay na tricycle, mahigpit pa akong yumakap kay Itay. Hindi ko na rin napigilan ng maluha. Tinapik-tapik pa ng Itay ang likod ko. Oh, sige na. Baka tanghaliin pa kayo sa biyahe nyo. Itay. Oh, wag ka nang umiyak. Madadalaw mo naman sila dito eh. Tsaka kapag may okasyon, pwede kang umuwi dito sa atin. Hindi naman mahigpit ang mga amo natin. Yun naman pala eh. Tsaka nandyan lang naman ang Maynila eh. Malapit lang yun. Halika na, Hazel. Kuya, aalis na kami ha? Lolit, ingatan mong anak ko ha. Oo kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan doon. Kayo na lang po ang bahala magsabi kay Inay. Mag-iingat po kayo. Hinawakan na ako sa braso ng tiyahin ko. At saka iginiya sa naghihintay na tricycle. Habang umaandar, nakalingon pa rin ako sa tatay at mga kapatid ko. Tsaka lang ako umayos ng pagkakaupo nang hindi ko na sila natanaw. Halos 1 oras din ang biyahe. Bago kami nakarating sa terminal ng bus. Mula naman doon, sasakay kami ng bus na maghahatid sa amin sa Maynila. Buong biyahe namin na natili lang akong tahimik. Dahil hindi ako nakatulog kagabi, hindi ko na malaya na makakatulog ako sa bus. Nagising lang ako sa mahinang yugyug sa balikat ko. Pasensya na po, nakatulog ako. Maynila na po ba ito? Hindi pa. May 1 oras pa bago tayo bumaba. Ginising lang kita para kumain. Oh, kainin mo muna tong tinapay na nabili ko.
Pagdating na lang natin sa bahay ng amo ko tayo kumain ng kanin. Sige po, salamat po dito sa tinapay. Alam kong hindi ka sanay mawalay sa pamilya mo. Pero isipin mo na lang na para din sa kanila ang paglayo mo. Opo, tsaka gusto ko rin po makapag-ipon para makabalik ako sa pag-aaral. Tama yan. Kahit mahirap lang tayo, hindi dapat maging hadlang yun para mangarap ka ng mataas. O sige na, mamaya na tayo magkwentuhan ulit. Naabala pa tuloy kita. Kumain ka na. Noon ko lang naramdaman ang gutom. Kaya naman mabilis ko lang naubos ang tinapay na may palamang hotdog at keso. Binigyan din ako ng isang boteng tubig ni Chang. Dahil may isang oras pa bago kami bumaba, tumanaw na lang ako sa labas ng bintana. Natatanaw ko na ang naglalakihang gusali at malalaking billboard na dati sa TV ko lang nakikita. Nakakalula pala talaga masdan ng mga to. Ang ganda po pala dito sa Maynila, Chang. Ganyan din ako nung bagong salta ko dito sa Maynila. Pero sa totoo lang, mas maganda pa rin sa atin. Totoo po ba na kapag gabi maraming ilaw dito? Para daw silang mga bituin na bumaba sa kalangitan. Oo, sabi nila. Sana, balang araw, makasama ko rin ang mga kapatid ko rito sa Maynila. Pangarap din po kasi nilang makarating dito. Mag-aral muna sila at magtapos para kapag nakarating sila dito, hindi trabaho ang pupuntahan nila, kundi para mamasyal lang. Hindi ko maiwasang lingunin ang tiyahin ko. Nakatingin din siya sa labas ng bintana. Nahimigan ko kasing tila may lungkot sa tono ng boses niya nang banggitin ng mga katagang yun. Hindi na rin naman siya nagsalita pa, kaya ipinaling ko na lang ulit ang paningin ko sa labas ng bintana at itinuloy ang pagtingin sa mga naglalakihang gusali. Dahil sa pagtanaw ko sa labas ng bintana, hindi ko na namalayan ang oras na malapit na pala kaming bumaba. Inayos ko na ang dala kong bag. Nang tumigil ang bus, bumaba na kami. Nabigla ako nang maramdaman ko ang napakatinding init na pumapaso sa balat ko. Nakaramdam din ako ng konting hilo. Siguro dahil nanibago ako. Aircon kasi ang sinakyan naming bus. Tapos biglang init naman ngayon. Oh, ayos ka lang ba, Iha? Opo, Chang. Napakainit po pala dito sa Maynila. Ay oo, kapag ganitong buwan. Wala na kasi mga puno at napalitan na ng mga gusali, kaya lalong tumitindi ang init dito. Pero may mga lugar naman dito na hindi ganun kainit. Ang mabuti pa mag-taxi na lang tayo para mabilis tayong makarating sa bahay ng amo ko. Taxi po? Ano po yun? Doon tayo sasakay para mabilis ang biyahe natin. Mamaya, makikita mo kung anong taxi ang tinutukoy ko. Dahil hindi ko naman alam ang tinutukoy na taxi ng tiyahin ko, naging sunod-sunuran na lang ako. Ilang sandali pa, isang kotse ang pinara niya. Sa likod kami sumakay. Labis ang pagkamangha ko habang lula ng taxi. Mas marami din kasi ako nakikitang magagandang tanawin sa dinadaanan namin. Pakiramdam ko na sa ibang mundo ako. Ang layo kasi ng lugar namin sa kinaroroonan ko ngayon. Isang oras din ang tinakbo namin. Sa loob ng isang oras na yun, nabusog ang mga mata ko sa mga nakita ko. Habang nagbabayad ang tiyahin ko, bumaba naman ako ng taxi. Isang 3 palapag na bahay ang nakatayo sa harapan ko. Noon lang ako nakakita ng ganun kaganda at kalaking bahay. Niyaya na ako ng tiyahin ko na pumasok sa loob ng mataas na gate. Sinalubong naman kami ng kanyang amo. Mabait naman ang itsura ng 70 anyos na babae. Tinanong ang pangalan ko at hindi daw ba ako nahirapan sa biyahe. Kiming sumagot naman ako. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtatanong,
ipinagpahinga muna kami sa silid namin. Sabi ko sa iyo mabait ang amo natin. Mamayang gabi, sa hapunan makikilala mo ang iba pa nating amo. Lahat sila mababait. Pero si Ma'am Carmela ang pinakamabait sa kanila. Byuda na siya ng ilang taon, kaya puro paghahalaman na lang ang pinagkakaabalahan niya. Mukha naman po talaga siyang mabait. Chang, tayo po bang magkasama dito sa kwarto? Oo. Yung kasambahay na pinalitan mo ang dati kong kasama dito. Maliban sa atin, may 2 pa tayong kasama na katulong. Sa kabilang kwarto naman sila. Bakit nga po pala umalis yung pinalitan ko na kasambahay? Magpapakasal na siya. Yung driver ng isa sa mga anak ni Ma'am Carmela ang mapapangasawa niya. Ayaw na rin kasi siyang pagtrabahuhin ni Tonyo. Mabait po siguro at responsable mapapangasawa niya. Ay oo, maswerte sila sa isa't isa. Nako, napakwento na ako. Tsaka na lang kita kukwentuhan ng buhay ng mga tao dito. Magpahinga muna tayo at bukas umpisa na ng unang araw ng trabaho mo. Sige po, Chang. Aayusin ko lang po sandali ang mga damit ko. Diyan mo na lang sa tukador ilagay ang mga damit mo. Iidlip muna ako, talaga napagod ako sa biyahe. Buti ka nga nakatulog sa bus Ako kasi, hindi komportable na matulog habang umaandar ang sasakyan. Hinayaan ko na muna makatulog ang tiyahin ko. Inilagay ko na lang ang damit ko sa tukador gaya ng sabi niya. Hanggang ng mga oras na yun, namamangha pa rin ako. Dahil hindi ko inaasahan na sa ganong kalaking bahay ako makakapagtrabaho. Hindi lang yun. Mabait pa ang mga amo ko. Nung gabi bago maghapunan, ipinakilala ko ni Ma'am Carmela sa 3 niyang anak, na pawang mga wala pang asawa. Ang isang anak lang niya na si Ma'am Rina ang kapisan nito sa bahay na yun. Ang 2 anak pa nito na sina Sir Juancho at Sir Miguel ay dumadalaw lang sa ina. At nagkataon na dun sila maghahapunan ng gabing yon. Lahat sila mainit ang pagtanggap sa akin. Kaya naman ang katiting na kaba na aking nararamdaman ay tuluyan ng naglaho. Kinabukasan maaga pa lang ay bumangon na ako. Naabutan ko na ang 2 naming kasamahan na sina Ate Helga at Ate Risa na naghahanda ng almusal. Maya-maya pa pumasok na rin si Tia Lolit na galing sa labas ng bahay. Maaga kasing umalis si Ma'am Rina. Inilagay ko lang ang mga gamit niya sa loob ng kotse niya. Saan po pupunta si Ma'am Rina? Hindi ko alam at hindi ako nagtatanong. Nako, isa yan sa mga wag mong gagawin ha? Ang magtanong. Hayaan natin kung sila mismo ang magsasabi. Kahit kasi mababait ang mga amo natin, syempre may mga ugali pa rin ng mga yan. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Ayos lang. Sasabihin ko na lang sa iyo ang mga hindi at dapat mong gawin mamaya. Kumain na muna tayo bago simulan ng trabaho. Sige po, Chang. Sabay-sabay na kaming kumain nun. Habang tamilmil akong kumakain, para namang may humahabol sa 3 kong kasama. Sa bilis nilang kumain. Kaya naman binilisan ko na rin ang pagkain. Pagkatapos ng almusal namin, ako na nagpresenta na maghugas ng mga pinagkainan namin. Sa kusina muna ako nag-umpisa maglinis. Itinuro naman sa akin ni Tia Lolit kung saan nakalagay ang mga gamit sa paglilinis. Pagkatapos sa kusina, inutusan naman ako ng tiyahin ko na linisin ang kwarto ni Ma'am Rina. Kasama ko siya para maituro niya sa akin ang mga dapat gawin. Medyo maselan kasi yun si Ma'am Rina sa mga gamit. Gusto nun araw-araw palit ng bedsheet, punda at kumot niya. Ganito ang gagawin mo sa umaga. Ito ang unahin mong linisin kapag nakaalis na siya. Opo, Chang. Tatandaan ko po. Madali lang naman po itong gagawin ko. Sa umaga dapat siguro mas maaga pa sa 5:00 ka bumangon.
para makatulong ka na rin sa pagluluto ng almusal natin. Opo, Chang. Masaagahan ko na po ang gising. Sanay naman po ako na magising ng maaga sa amin. Kapag nakagamaya mo na ang trabaho dito masasanay ka rin. Noong una hirap din ako. Pero nung nagtagal, sisiw na lang ang mga gawaing bahay sa akin. Chang, sino po ang naghahanda ng almusal ni Ma'am Carmela? Sa akin lang niya ipinagkakatiwala ang paghahanda ng pagkain niya. Tsaka, tanghali na siyang kumakain. Ganoon po ba? Kaya po siguro kayo nagtagal dito dahil mabait ang amo nyo. Sinabi mo pa, wala akong masabi sa mga amo natin. Pero alam mo, hindi lahat pinapalad na magkaroon ng amo na mabait. Naririnig ko nga po yan sa mga kapitbahay natin doon. Kaya nga daw swerte nyo sa amo ninyo. O sige na, tama na muna ang kwentuhan. Balik na tayo sa trabaho natin. Ngumiti naman ako kay Tia Lolit at sinunod na ang utos niya. Approve naman sa kanya ang paraan ng paglilinis ko. Pwede na raw niya akong hindi samahan sa paglilinis ng mga silid. Ang pahinga ko lang ay nung tanghalian namin. Pagkatapos sumabak na naman ako sa trabaho. Nung hapon na hindi na mainit ang araw, umakyat naman ako sa taas ng bubong para walisin ang mga dahon. Mabuti na lang hindi ako takot sa mataas. Hapong-hapo ako nung gabi habang nakahiga kami. Konti na lang ang nakain ko nung hapunan. Dahil sa matinding pagod sa maghapon. Mabuti na lang ikaw ang nakasama ko rito. Sa totoo lang hindi ko gusto ang ate mo. May pagkatamad daw kasi yon at maarte. Baka mapayapa ako kung siya ang isinama ko rito. Ay, nasa na kaya si Ate Beth ngayon? Di ba nga sumama sa nobyo? Wala po kasing nakakaalam kung saan probinsya sila umuwi. Huwag mo nang intindihin ng kapatid mong yun. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang trabaho mo at ang pamilya mong umaasa sa'yo. Opo, Chang. Hindi ko lang po kasing maiwasan na mag-alala pa rin kay Ate Beth. Nag-aalala ka nga sa kanya pero hindi man lang niya kayo naisip. Tinangay pa niya ang perang ipinadala ko na sana gagamitin niyang pamasahe sa pagpunta dito. Mabuti na lang naniwala ang amo natin na nagkasakit ka lang kaya hindi agad nakapunta rito. Pasensya na po talaga, Chang. Kahit ako nahihiya sa ginawa ng ate ko. Wag na nga natin yung pag-usapan. Matulog na lang tayo. Bukas maaga pa tayo gigising. Sige po, Chang. Napagod din po ako sa maghapon. Unang buwan ng sahod ko ipinadala ko agad sa amin. Kahit abala ko sa mga araw-araw na gawain, may mga pagkakataon pa rin na naiisip ko ang pamilya ko. Minsan parang gusto ko nilang maiyak, pero lahat ay titiisin ko para makatulong sa kanila. Kaya naman nilalakasan ko na lang ang loob ko. At pilit nilalabanan ng pangungulila ko sa kanila. 3 buwan na ako sa bahay na yun nang masinsinan akong kausapin ni Tia Lolit. Kinausap daw siya ni Ma'am Rina. Chang, ano po yung mahalagang bagay na sasabihin niyo sa akin? Kinakabahan tuloy ako. Baka may nagawa akong mali dito sa bahay. Huwag kang kabahan. Natutuwa nga sila sa'yo dahil ang sipag mo daw at malinis ka pang maglinis. Ay, ano nga po bang dahilan? Bakit niyo po ako gusto makausap? Kinausap ako ni Ma'am Rina kung papayag ka daw. Tungkol po ba saan? May ipagagawa po ba siya? Kasi may kaibigan daw siya. Naghahanap ng kasambahay. Gusto daw yung kakilala para alam ng mapagkakatiwalaan. Naisip ni Ma'am Rina na ikaw ang irekomenda. Ano po ang sabi niyo? Sabi ko sa kanya tatanungin kita. Chang, natatakot po ako na hindi ka kasama. Yun nga ang sabi ko baka ka matakot ka. Pero sabi naman ni Ma'am Rina, 2 buwan ka lang naman daw doon. Tapos babalik ka na dito. Bakit daw po 2 buwan lang? May katulong daw sila na nagbakasyon sa probinsya. Pagbalik daw nun, tsaka ka ibabalik dito.
Kumbaga hihiramin ka lang. Parang natatakot po ako. Kaya lang, baka naman po magalit sa akin si Ma'am Rina kung tatanggi ako. Sabi pa ni Ma'am Rina, bibigyan ka daw niya ng bonus kapag pumayag ka. Talaga po? Oo, pwede mo nang itabi ang bonus mo para may mabili ka naman para sa sarili mo. Sige po, payag na ako. 2 buwan lang naman eh. Sigurado matutuwa nito si Ma'am Rina. Sana po kasing bait na mga amo natin na magiging amo ko. Hindi ka naman siguro irerekomenda sa hindi mabait ni Ma'am Rina. Sa kabila ng kakaibang-kabang nararamdaman ko, dahil na rin sa nahihiya ako kay Ma'am Rina na tumanggi, pumayag ako sa kagustuhan nito na pansamantalang maging kasambahay ng kaibigan nito. 2 araw pagkatapos, inihatid ako ni Chang at ni Ma'am Rina sa bahay ng kaibigan nito. Hindi katulad ng bahay nila. Ang bahay ng kaibigan nito ay mas di hamak na maliit. 4 daw ang taong nakatira doon. Si Ma'am Noela ang sumalubong mismo sa amin. Sila ng kaibigan na nag-usap sa di kalayuan. Pasulyap-sulyap pa sa akin na magiging bago kong amo. Lalo tuloy akong kinabahan. Uy, ano ba? Huwag kang kabahan. Kung ano ang ginagawa mo sa bahay nila, ma'am, ganun din ang gawin mo rito. Mukha po kasing masungit ang bago kong amo. Akala mo lang yun. Hindi yan magiging kaibigan ni Ma'am Rina kung hindi rin siya mabait. Siguro nga po. Yung papel na sinulatan ko ng telepono sa bahay, wag mong iwawala ha. Tumawag ka lang kapag may problema o kahit wala. Ako lang po ba ang kasambahay dito? Oo malit lang naman tong bahay. Madali lang linisin to. Kayang-kaya mo yan. Tsaka isipin mo yung bonus na makukuha mo. Opo, Chang. Tsaka, mabilis lang naman ang 2 buwan. Tama, mabilis lang talaga ang mga araw. Hindi mo namamalayan susunduin na pala kita rito. Nang magpaalam na si Tia Lolit, mahigpit pa akong yumakap sa kanya. Hinintay ko muna silang makalis bago ko ulit pumasok sa loob ng bahay. Hinatid naman ako ni Ma'am Noela sa magiging silid ko. Maliit lang yun. At may maliit na bintana. May kung ano-anong nakatambak doon. At maliit na kutsyon na nasa sahig. Napansin kong nanlilimahid na ang sapin nun. Napansin siguro ng amo ko na tila natitigilan ako. Dito natutulog ang pinalitan mo. Burara kasi yun kaya ganito kagulong kwarto niya. Ikaw na lang ang bahala maglinis ha. Opo. Nagpapasalamat nga pala ako sa'yo at pumayag ka maging pansamantalaan na maging kasambahay namin dito. Ang hirap kasi na walang kasama Oo nga po, naiintindihan ko naman po. Siya nga pala, gusto ko 4:00 gising ka na. Unahin mo muna ang pag-aasikaso ng almusal bago ka maglinis ng bahay. Tapos ang paglalaba tuwing Sabado. At Linggo naman ng gabi, pamamalansya. Marami pang sinabi ang babae na dapat kong gawin. Kasama niya sa bahay ang kanyang mga magulang at asawa. Wala pa silang anak. Kalalapag ko lang ng gamit ko. Inutusan na niya ako agad na linisin ang labahan sa likod bahay. Pudkurin ko daw yun ng brush dahil nilulumot na. Baka daw yun pa ang maging dahilan ng pagkadulas namin. Pagkatapos naman nun, inutusan na akong maghiwa ng mga gulay at karne para sa lulutuing sinigang. Mahilig daw kasi ang mga magulang niya sa may sabaw na ulam. Ang tatay ni Ma'am Noela ay nag-uulyanin na. Kaya kahit madalas naman ako nakikita na nandun, lagi pa rin itong tinatanong ang pangalan ko. Ang nanay naman niya kakaiba kung makatitig. Halatang masungit kahit sa pakikipag-usap. Malimit ako nitong ireklamo at isumbong sa anak. Ang asawa naman ni Ma'am Noela, maagang umaalis at gabi na dumarating. Tila wala rin itong pakialam sa presensya ko. Hazel! Hazel! Papunta na po!
May kailangan po kayo? Anong ginawa mo sa polo ng asawa ko, ha? Tingnan mo! Bakit may sunog ng plancha to? Mainit tuloy ang ulo ng umalis. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po napansin. Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka lang. Pasensya na po talaga, Ma'am Noela. Hindi ko po sinasadya. Sa tingin mo, ganun lang yon? Ibabawas ko to sa sahod mo. Huwag naman po. Kailangan ko po ng pera para sa pamilya ko. Kailangan mo pala ng pera pero hindi mo inaayos ang trabaho mo dito. Ginagawa ko naman po ng maayos sa mga inuutos ninyo Kung ginagawa mo nga ng maayos, bakit puro palpak ng trabaho mo? Kaya siguro ikaw ang pinadala sa akin ni Rine dahil ganyan ang trabaho mo sa kanila. Hindi po yan totoo. Aba, sumasagot ka pa Huwag po! Huwag niyo po akong saktan! Hindi na po ako uulit, pangako po! Puro na lang pangako na narinig ko sa'yo! Nakakasawa na! Ibinato pa sa mukha ko ng amo ko ang polo ng asawa nito. Hindi pa siya nasiyahan. Sinabunutan pa ako at nginudngud ang mukha sa pader. Hindi lang yun ang dinanas kong pagmamaltrato sa pamilyang yun. Tuwing sinasaktan ako ni Ma'am Noela, naroon ang ina nito at tuwang-tuwa pa. Malimit din akong hindi pa kainin. Dahil sa matinding gutom na gawa kong mamungkal sa basurahan. Baka makahanap ako ng pwede pang kainin. Dahil hindi ko na matiis ang ginagawa sa akin. Nang minsan umalis ang amo ko, sinamantala ko yun. Kinuha ko ang papel na binigay sa akin ng tiyahin ko. Hawak ko na noon ang telepono nang may humawak sa kamay ko. Paglingon ko si Ma'am Noela. Sinong tatawagan mo, ha? Sino? Tatawagan ko po ang tiyahin ko. Magpapasundo na po ako dito. Ayoko na po dito sa inyo. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Sa tingin mo, makakaalis ka pa dito? Halika dito! Saan niyo po ako dadalhin? Bitiwan niyo po ako! Huwag mo lang tangkain pang lumaban. Lalo ka lang masasaktan. Ano po ito? Bakit niyo po ako dinala dito? Pumasok ka dyan! Pasok! Kulungan ng aso po ito! Ayoko po dito! Sabi ng pumasok ka! Diyan ka! Hindi ako papayag na isumbong mo ako sa tiyahin mo! Palabasin niyo po ako dito. Pangako po, hindi ako magsusumbong. Uuwi na po ako sa amin. Hindi na po ako babalik sa dati kong amo. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Diyan ka lang habang may pakinabang kami sa'yo. Pagsisilbihan mo kami. Huwag niyo po akong iwan dito. Parang awa niyo na. Huwag na huwag mong tatangkain na lumabas dyan dahil kung hindi, mas matindi pang dadanasin mo sa kamay ko. Kahit anong lakas ng sigaw at pagpalahaw ko, hindi ako pinalabas doon ng amo ko. Buong magdamag akong iniwan doon na walang pagkain na tubig. Kinabukasan na ng tanghali ako pinalabas. Nanghihina ako sa matinding gutom at uhaw. Pinakain naman ako ng tira-tira nilang pagkain. Habang kumakain ako, nakabantay naman ng amo ko. Tingin ko sa kanya kulang na lang ay tubuan ng buntot at sungay. Buong buhay ko ngayon lang ako nakatagpo ng katulad niya. Biglang sumagi sa akin ng itay. Sa isip ko tinatawag ko siya tumihingi ng tulong. Siguro naman magtatanda ka na. Opo. Pangako po, susunod na ako lagi sa inyo. Huwag niyo na lang po akong ibalik sa kulungan ng aso. Ayoko po doon. Subukan mo lang ulit hawakan ng telepono dito sa bahay. Hindi lang yon ang aabutin mo sa akin. Hindi ko na po gagawin yon. Huwag niyo na lang po akong saktan. Sa loob ng mahigit 1 buwan, araw-araw pa rin akong sinasaktan ng amo ko. Tuwing nandun lang ang amo kong lalaki, tsaka lang nagpapakita ng kabaitan sa akin si Ma'am Noela. Minsan hindi niya ako pinapalabas ng silid ko para hindi makita ang mga pasa at sugat ko sa katawan.
Dahil din sa paulit-ulit na pagsampal sa akin at paguntog ng ulo ko sa pader, tila naapektuhan na nito ang pandinig ko. Kaya minsan hindi ko naririnig na tinatawag na pala ako. Kanina pa kita tinatawag ah. Bakit ang tagal mo? Pasensya na po. Hindi ko narinig. Lahat na talaga nasa iyo, ano? Katangahan, kakuparan at ngayon naman, hindi mo naririnig kapag tinatawag ka. Bingi ka na! Meron po ba kayong ipag-uutos? Di ba sabi ko sa'yo, plansyahin mo to? Bakit hanggang ngayon gusot pa rin to? Alam mong paalis ako ngayon. May mga inuna lang po kasi ako sa inuutos ninyo. Ang sabi ko, unahin mo to. Hindi ka talaga marunong sumunod o sadyang hindi ka lang makaintindi. Pasensya na po talaga. Hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit dahil ang mukha mong paplansyahin ko. Huwag po! Maawa na po kayo! Wag! Hindi! Ito bagay sa'yo para magtanda ka! Ilang araw nang masama ang pakiramdam ko. Tuwing gabi mataas ang lagnat ko. Sa kabila ng nangyayari sa akin, kailangan ko pa rin kumilos sa bahay. Masakit ang kalahati ng mukha ko. Dahil sa pagkakaplansya ng amo ko. Hindi ko maipaliwanag ang hapdi na nararamdaman ko. Minsan habang naglilinis ako, hindi ko na namalayan na nahimatay na ako. Nagising ako sa mga boses na nag-uusap. Hindi naman ako nagmulat ng mga mata para hindi nila malaman na nagkamalay na ako. Nagtatalo si Ma'am Noela at ina nito. May bahid ng pag-aalala ang boses ng kanyang ina. Nakikiusap ang matandang babae na paalisin na ako sa bahay na yun. Baka raw may makaalam pa sa totoo kong kalagayan. Pero hindi pumayag si Ma'am Noela. Siya na lang daw ang bahala sa akin. Ikaw, dito ka lang muna sa kwarto mo. Huwag ka muna magtrabaho. Inumin mo ang gamot mo para gumaling ka kaagad. Pwede niya po ba akong dalhin sa doktor? Hindi ko na po talaga kayang sakit ng ulo ko. Umaarte ka lang ata para makalabas ng bahay ko. Pwes, dito ka lang magpapagaling. Maawa na po kayo sa akin. Gusto ko na po talagang umuwi. Gusto ko nang makasama ang pamilya ko. Tumigil ka nga sa pag-iyak mo. Nakakarindi ka na. Wala ka nang ginawa kundi umatungal. Hirap na po kasi ako. Hindi naman po ako magsusumbong. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Gusto mong makatikim ulit? O baka naman gusto mong ilagay kita sa kulungan ng aso? Sige, subukan mo lang umiyak pa. Dahil sa takot ko na baka saktan na naman ako at ikulong sa kulungan ng aso, tumahimik na lang ako. Napansin kong tila naaawa din sa akin ang ina ng amo ko. Pero wala din siyang magawa. Lumabas na rin sila ng kwarto ko. Kaya hindi ko narinig ang iba pa nilang pinag-uusapan. Lingid sa akin naroon ang tiyahin ko para sunduin ako. Pasensya ka na kung hindi namin kaagad ipinaalam. Pero matagal nang wala dito si Hazel. Ho? Nasan po ang pamangkin ko? Hindi namin alam. Tingin namin nakipagtanan siya sa kanyang boyfriend. Wala pong boyfriend ang pamangkin ko. Wala pa po sa isip niya yun. Nung 1 linggo pa lang kasi siya dito, may nakilala siyang lalaki. Basta, lagi ko silang nakikita nag-uusap eh. Minsan nga, napapagalitan ko na siya dahil hindi na niya nagagawa mga trabaho niya dito sa bahay. Tingin ko, isa pa yon sa dahilan kung bakit bigla siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Mananagot po ako sa ama niya oras na malaman to. Ako po ang nagdala sa kanya dito sa Maynila. Pakisabi kay Rina na pasensya na kamo. Hindi ko na alagaan ang kasambahay niya. Saan po kaya nagpunta si Hazel? Hindi naman nun kabisado ang pasikot-sikot sa Maynila eh. Nagpa-blatter na rin ako sa pagkawala niya. Pinahanap ko na rin siya pero talagang walang nakakaalam sa kung nasaan siya. Pwede niyo po ba akong tawagan kapag meron na kayong balita? Oo naman,
Tatawagan agad kita sa bahay ng amo mo. Maraming salamat po. Sana naman makita na siya. Yun rin ang gusto ko. Pananagutan ko kasi kapag may masamang mangyari sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasan sisihin ang sarili ko dahil sa paghihigpit ko sa kanya Wala naman po kayong kasalanan. Natural lang po na maghigpit kayo dahil kayo ang amo. Hindi ko nga alam kung paano pa ako haharap kay Rina nito. Ipapaliwanag ko na lang po ang nangyari kay Ma'am Rina. Sige po, aalis na ako. Labis ang pag-aalala ng tiyahin ko sa akin. Wala siyang kamalay-malay na nandun lang ako sa bahay na yun. At tinatago ng amo ko. Kahit si Ma'am Rina na bahala sa nalaman. Napagalitan pa siya ng kanyang ina. Dahil bakit daw ito pumayag na ipahiram ako sa kaibigan. Ilang araw lang ang nakakalipas. Muling bumalik ang tiyahin ko sa bahay ng amo ko. Napanaginipan daw niya ako. Humihingi daw ako ng tulong sa kanya. Bigla tuloy kinutuban ng tiyang na baka naroon lang ako sa bahay na yun. Nandito ka pala? Pinapunta ka ba ng amo mo dito? Makikibalita lang po sana ako sa pamangkin ko. Alam mo, kung may alam na ako sa kinaroroonan ng pamangkin mo, ako mismong tatawag sa bahay ng amo mo. Nagbabakasakali lang naman po ako. Hanggang ngayon nga po hindi ko pa po pinapaalam sa mga magulang ni Hazel ang nangyari. Sabihin mo na lang sa mga magulang niya na nagtana ng anak nila. Ganun kasimple. Hindi po ganun kasimple yun, Ma'am Noela. Tsaka, baka po hindi naman talaga nagtana ng pamangkin ko. Paano mo ipaliliwanag ang pagkawala niya, Aber? Baka po may masamang nangyari kay Hazel. Teka nga lang muna. Pinag-iisipan mo ba kami na may ginawa kaming masama kay Hazel? Naku, hindi po, Ma'am. Wala naman po akong sinasabi na ganun Sa tono kasi ng pananalita mo, parang pinagdududahan mo ako. Baka lang kako may ibang nangyari sa pamangkin ko at hindi nakipagtanan. Ang mabuti pa umalis ka na. Ako na lang ang tatawag sa bahay ng amo mo kung may balita na ako sa pamangkin mo. Huwag ka na rin babalik dito. Dahil kung hindi, isusumbong kita kay Rina na nanggugulo ka dito. Hindi naman po ako nanggugulo. Maayos po ako nakikipag-usap sa inyo. Hindi ka ba talaga aalis, ha? Sige, tatawagan ko ngayon si Rina. Sige po, aalis na po ako. Bago lumabas ng gate nun ng tiyahin ko, sinulyapan muna niya ang bahay. Iba daw talaga ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Pakiwari daw niya meron itinatago ang amo ko. Wala nga lang daw siyang matibay na ebidensya. Walang nagawa kundi umalis na lamang ang tiyang. Pinuntahan naman ako nun ni Ma'am Noela. Galit na naman siya sa akin. Basta na lang niya akong sinabunutan. Nang hindi ko alam kung anong kinagagalit niya. Maawa na po kayo. Wala naman po akong ginagawang masama. Wala nga! Pero nandito ang tiyahin mo, tinahanap ka na naman. Nandito ang tiyang. Nasaan po siya? Gusto ko po siya makita. Saan ka pupunta, ha? Wala na ang tiyahin mo, pinaalis ko na. Sabi ko wag nang babalik dahil wala ka na rito. Tiyang! Tiyang! Kahit maghapon ka pang pumalahaw dyan, hindi ka nababalikan ng tiyahin mo. Mabubulok ka na dito. Para nang baliwan tingin ko sa amo ko ng mga sandaling yun. Tila nasisihan siya sa tuwing sinasaktan ako. Lalo tuloy ako natakot sa kanya. Nang umalis siya, tsaka naman ako tumakbo sa silid ko at inilak ang pinto. Lumapit ako sa maliit na bintana at pilit tinatanaw ang labas ng bahay. Pero nakaharap ang bintana sa likod bahay. Kaya pader lang ang nakikita ko. Ayoko na dito! Chang! Bumalik kayo! Nandito ako! Tulungan niyo ako! Chang! Itay! Mabigat ang dibdib na umuwi ang tiyahin ko sa bahay ng kanyang amo.
Dama daw niya kasi na kailangan ko ng tulong. Pero wala naman siyang magawa dahil hindi niya alam kung saan ang kinaroroonan ko. Kahit ang mga amo daw niya, napapansin ng tila pagkatulala niya at pag-iisip ng malalim. Pinayuhan din nila ang tiyahin ko na ipaalam na sa pamilya ko ang totoong nangyari. Mas mahirap daw kung patatagalin pa. Natatakot man humarap ang tiyahin ko sa tatay ko. Wala naman siyang pagpipilian. Kinabukasan din umuwi siya para ipagtapat ang nangyaring pagkawala ko. Ano ka mo? Nawawala si Hazel? Paano nangyari yun? Hindi ba magkasama kayo? Kasi kuya, hiniram lang siya ng 2 buwan ng kaibigan ng amo ko dahil kailangan nila ng kasambahay. Pinahiram? Ano akala niyo sa anak ko? Bagay na pwedeng hiramin? Sabi, baka daw nagtanan si Hazel dahil malimit daw na may kausap na lalaki. Naniwala ka naman. Alam mong 15 anyos pa lamang ang anak ko. May gatas pa siya sa labi. Hindi niya magagawa makipagnobyo. Wala pa sa isip niya ang bagay na yon. Paano mo maipapaliwanag ang pagkawala niya? Tsaka yun kasi ang sabi ng amo niya. Gaano niyo ba kakilalang naging amo niya, ha? Baka meron silang itinatago sa inyo. Si Ma'am Rina lang ang nakakakilala sa kaibigan niya. Pero tiniyak naman sa akin ng amo ko na mabait ang pamilyang yun. Nasa na si Hazel? Nasa na ang anak ko? Bakit hanggang ngayon nawawala pa rin siya? Ginagawa naman namin lahat para mahanap siya, kuya. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, patawarin ako ng Diyos. Hindi kita mapapatawad kahit kapatid pa kita. Kuya naman, hindi ko naman gusto ang nangyari kay Hazel Hindi mo nga gustuhan pero pinabayaan mo siya. Patawarin mo ko, kuya. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Kung alam mo lang, mula nang malaman kong nawawala si Hazel, hindi na ako makatulog at makakain sa kakaisip sa kanya. Bakit kayo mo lang sinabi to, ha? Matagal na palang nawawala ang anak ko. Hindi mo man lamang pinaalam? Kailan ko lang din naman nalaman, kuya. Kung hindi pa ako nagpunta doon, hindi pa sasabihin ng amo niya na wala na doon si Hazel. Iba ang kutob ko sa amo na yun ng anak ko. Oras na mapatunayan ko na may tinatago sila. Matitikman nila ang galit ko. Kahit ikaw, hindi ka makakaligtas sa galit ko kahit kapatid pa kita. Napatungo na lang nun ang tiyahin ko. Hindi rin niya magawang salubungin ang mga mata ng itay. Para daw kasi yung nag-aapoy sa galit. Bumalik na rin naman agad ang tiyahin ko sa Maynila. Walang sandali daw na hindi niya ako naiisip noon. Minsan nga daw habang nagluluto siya napapaiyak na lang siya bigla. Sinisisi rin niya ang sarili dahil sa inaakalang pagkawala ko. Noong mga panahon na yun nawawalan na talaga ako ng pag-asa na makakaalis pa sa bahay na yun. Kahit papano bumuti-buti na ang pakiramdam ko dahil sa pinapainom na gamot sa akin. Kahit pakiramdam ko parang may umuugong sa tenga ko at pakiramdam ko din ang bigat ng kalahati ng mukha ko. Patuloy pa rin ako sa paggawa ng mga gawaing bahay. Sa takot na saktan na naman ako. Kasalukuyan ako nasa silid nun nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang matandang babae. Nagulat na lang ako nang sabihin niya sa akin na wala ang anak at asawa nito. Agad kong naisip na patatakasin niya ako. Dala ang ilang gamit lumabas ako ng bahay. Sa gate pinigilan niya ako. Inilagay niya sa kamay ko ang pera at saka ako tinaboy. Baka daw bumalik na ang asawa at anak nito kaya kailangan ko na magmadali. Nagawa ko pang magpasalamat bago ko tumakbo palayo. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa terminal ng bus. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nung umaandar na ang bus. Hating gabi na no na makarating ako sa bahay namin. Gutom at nanginginig ako sa matinding takot.
Paulit-ulit akong kumatok sa pinto namin. Hindi ko alam kung naririnig ba ako dahil namamaos ang boses ko. Tay, ako po ito, si Hazel. Buksan niyo po ang pinto. Papasukin niyo ako. Nandyan na! Sino ba yan? Kung makakatok pa eh. Ako po, Tay. Hazel, ikaw nga ba yan? Mahabaging langit, bakit ganyan ang itsura mo? Itay! Pumasok ka muna. Sino may gawa niyan sa'yo? Totoo ba sinasabi ng tiya Lolit mo na sumama ka sa boyfriend mo raw? Hindi po totoo yan, Tay. Pinaltrato ako at ikinulong ng amo ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam kong merong itinatago ang amo mo. Trinato nila akong parang aso. Sa kulungan nila ako pinapatulog. Mga animal sila. Kahit mahirap tayo, wala silang karapatan na tratuhin kang parang hayop. Nagising na rin ang mga kapatid ko dahil sa lakas ng iyak ko. Naikwento ko rin ang lahat ng mga ginawa sa akin ng amo ko. Napaiyak naman ang Itay dahil sa sinapit ko. Kinabukasan dinala ko ng Itay at isa ko pantsahin sa ospital na malapit sa amin. Pinagamot at pinasuri ang nasunog na bahagi ng mukha ko. Tinawagan ng Itay si Tia Lolit para ipaalam na nakauwi na ako sa amin. Agad naman itong umuwi. Tingnan mo ang anak ko ngayon! Pasdan mo ang kalagayan niya! Malusog siya ng isama mo para magtrabaho sa Maynila! Ngayon butot balat na lamang dahil hindi pinapakain ang amo niya! Tuloy na rin nabunag ang isa niyang mata. Hindi na rin siya makarinig na maayos na sa ginawang kanupitan sa kanya! Patawarin mo ako, kuya. Hindi ko naman kagustuhan ang nangyayari kay Hazel. Dahil sa kababayaan mo kaya dinanas ang anak ko ang ganyang kanupitan. Sa tingin mo kaya, may babalik pa sa dati ang buhay ng anak ko? Hindi na, kuya. Pero mabibigyan naman natin siya ng hustisya. Paano? Alam mong mahirap lamang tayo. Sa tingin mo kaya papanigan tayo ng batas? Hihingi ako ng tulong sa amo ko. Mababait ang mga yun. Hindi nila kukonsintihin ang ginawa ng amo ni Hazel kahit pa kaibigan nila yun. Tumigil ka na! Ang mabuti pa umalis ka na. Baka sa'yo ko pa maibunto ng galit ko! Tay, wag na po kayo magalit kay Chang. Paano ako hindi magagalit sa tiya Lolit mo? Siya nagdala sa'yo sa Maynila. Hindi mo sana yan mararanasan kung hindi kanya pinabayaan. Hindi naman po ako pinabayaan ng Chang. Pumayag naman po ako sa kagustuhan ni Ma'am Rina. May kasalanan din po ako. Hazel, patawarin mo ko, ha? Tamang Itay mo. Meron akong pagkukulang. Hindi kita naprotektahan. Hindi ko po kayo sinisisi sa nangyari sa akin. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Ilang beses akong bumalik sa bahay ng amo mo para makibalita sa iyo. Sabi ko na nga ba meron siyang hindi sinasabi. Sinabi niya po sa akin na galing kayo doon. Sadya lang talagang itinatago nila ako. Huwag kang mag-alala. Makukuha mo din ang hustisyang nararapat sa iyo. May awa ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Ginagap pa ng tiyahin ko ang kamay ko at pinisil. Wala ring tigil ng pagluha niya. Nang sulyapan ko ang Itay, umiiyak din siya. Tumalikod na lang siya nang makita niyang nakatingin ako sa kanya. Nang sumunod na araw muling bumisita si Tia Lolit. May mga dala siyang kahon at mga supot. Padala daw yun ni Ma'am Carmela. Para sa akin at sa pamilya ko. Napakabait po talaga ni Ma'am Carmela. Pakisabi po, maraming salamat. Kinukumusta nga ang kalagayan mo eh.
Magsabi ka lang daw kung anong pwede nilang itulong sa'yo. Chang, ano po ang balita kay Ma'am Noela? Nagtatago na siya at ang asawa niya. Ang naiwan na lang sa bahay nila yung 2 matanda. Ay, malabo na po siguro mabigyan ng hustisya ang nangyari sa akin. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mahuhuli din ng mga yun. Siya nga pala, ito, pinabibigay ni Ma'am Carmela. Pera po? Para saan ito? Para pang dagdag sa pagpapagamot mo. Wala naman po siyang kasalanan sa nangyari sa akin. Tanggapin mo na lang. Malaking tulong rin yan sa'yo. Hindi ko po makakalimutan ang mga kabutihan nila sa akin. Ilang beses pa ako nagpabalik-balik sa ospital para magpatingin. Malimit din kasing sumakit ang ulo ko. Tuwing pinipilit kong makaaninag ang isang mata ko. Nagkaroon din kasi ng impeksyon ng tenga ko. May lumalabas kasing nana mula rito. Kahit hindi magsabi ang itay, alam kong nahihirapan na rin siya. Lalo't may sakit din ang inay. Itay, pasensya na po kung pabigat ako sa inyo, ha? Ako ang dapat na humingi ng pasensya sa iyo. Wala akong nagawa para maibsan ang nararamdaman mong paghihirap. Sana hindi na lang kita pinayagan doon. Hindi naman niyo po alam na ganun ang mangyayari sa akin eh. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Oo anak, sige na. Magpahinga ka na muna. Mamaya gigisingin kita para uminom ng gamot ha. Samantala sa bahay ng amo ng tiyahin ko, nagpunta dun si Ma'am Noela para kausapin ng kaibigan. Pero hindi siya hinarap ni Ma'am Rina. Ayaw din kasi nitong madamay sa nangyari. Naabutan niya ang tiyahin ko at kinausap tungkol sa nangyari sa akin. Maniwala ka na sa akin. Wala akong kinalaman sa nangyari sa pamangkin mo. Sinabi ko na sa inyo na 1 buwan na siyang wala sa amin. Huwag na po kayo mag-aksayang magpaliwanag. Alam ko pong nagsasabi ng totoo ang pamangkin ko. Talaga? Pwes, mabibigo siyang patunayan na totoo ang paratang niya sa akin. Wala siyang ebidensya. Hayaan na lang po nating lumabas ang katotohanan sa tamang panahon. Kahit ganoon ang ginawa ng pamangkin mo, handa pa rin ako magbigay ng tulong. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan nila. Huwag po kayo sa akin makipag-usap. Wala po ako sa posisyon para magdesisyon sa bagay na yan. May mga magulang po ang pamangkin ko. Kaya nga sa'yo ko nalang ipinaparating dahil hindi ako makakapunta sa bahay nila. Pasensya na po. Marami pa akong gagawin. Huwag ka munang tumalikod! Kinakausap pa kita! Huwag kang bastos! Kayo po ang bastos at walang puso dahil sa ginawa niyo sa pamangkin ko. Hindi gawain ng nasa matinong pag-iisip ang ganong gawain. Sinasabi mo bang nababaliw ako, ha? Hoy, kasambahay ka lang. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan sa akin. Hindi ko naman po ikinakaila na kasambahay lang ako. Pero tao pa rin po kami. Tama lang na tratuhin pa rin kami na may paggalang at respeto. Paggalang at respeto ba kamo? Pwes, hindi ko yon ibibigay sa isang tulad mo. Hindi ka namin ka-level. Utusan ka lang dito. Yun ka! Kahit na nalilit na daw ang tiyahin ko sa harap ni Ma'am Noela, taas noo pa rin daw siyang nakatingin dito. Ayaw niyang patinag sa mga pangiinsultong natatanggap. Nang malaman ng kanyang amo ang ginawa ng babae sa kanya, hindi na nila ito pinapasok ng bahay nila. Tuluyan na rin nilang pinutol ang ugnayan nila rito. Nang sumunod na araw, pinilit ko nang bumangon at maglakad-lakad kahit sa loob lang ng bahay namin. Ang kanang mata ko'y tuluyan nang walang makita. Ang kaliwa naman malabo na. Sa kakalakad ko, nasagi ko ang isang upuan. Nahihirapan din akong ibalanse ang sarili ko. Napaiyak na lang ako sa matinding emosyon na lumulukob sa akin. Dahil sa nangyayari sa akin, hindi ko alam na nagkakaroon na ako ng depresyon. Minsan umiiyak na lang ako. Bakit anak? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?
Ayoko na, Tay. Ayoko maging pabigat sa inyo. Kailanman hindi ka pabigat sa amin. Alisin mo yan sa isipan mo. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Ayoko ng ganito. Marami ka nang naitulong sa amin. Sobra-sobra na yun. Kaya tama lang na kami naman ang tumulong sa iyo ngayon. Habang buhay na lang ba akong ganito, Tay? Hindi anak, gagaling ka pa. Basta tuloy-tuloy lang ang gamutan mo. Paano kapag hindi na ako gumaling? Huwag mo kasing isipin lagi yan. Kailangan lagi kang manalig sa may kapal. Hindi na ako nakapagsalita nun. Basta lang akong umiyak. Marami pang sinasabi ang Itay pero tila hindi ko na yun marinig. Marami pang sinasabi ang Itay pero tila hindi ko na yun marinig. Sa mga sumunod pang araw, lagi lang ako nagkukulong sa kwarto namin magkakapatid. Ayokong lumabas dahil sa takot na makasagi na naman ako. Nilaman ko din na bumalik na si Ate Beth. Tama ang hinala nila Itay. Nagdadalang tao nga siya. Hindi sila tumira dito sa bahay, kundi umupa sila ng maliit na kwarto sa lugar din namin. Pinatawad naman sila ng Itay, pero hindi pa siya humaharap sa akin. Bakit po hindi nagpapakita sa akin ng ate? Hindi raw niya kasi kaya na pakita ka sa ganyang kalagayan. Sinisisi niya kasi ang sarili niya. Kung hindi raw sana sa tumakas noon, hindi mangyayari sa iyo ang bagay na yan. Pakisabi sa kanya, hindi ako nagagalit sa kanya o sinisisi siya. Ang bait mo talaga anak. Sasabihin ko sa kanya yan kapag nagkita kami. Kailan po pala manganganak ang ate? Kabuwanan na niya. Baka ilang araw lang magkakaroon ka na ng pamangkin. Napangiti naman ako. Nai-imagine ko kasing meron tumatawag sa akin tita. Siguradong masaya yun. Isang araw narinig kong galit na sumisigaw ang Itay. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya. Pero boses lalaki yun. Lalabas sana ako ng silid ko. Nang matigilan ako sa narinig kong pangalan na binanggit ng lalaki. Hindi niyo pwedeng bayaran ang pananahimik namin! Walang katumbas na halaga nangyari sa anak ko! Umalis ka na! Bago mang may gawin ako sa'yo! Sabihin mo sa amo mo! Magbabayad siya ng mahal sa ginawa niyang pagmamaltrato sa anak ko! Isama niya sa hukay ang yaman niya! Nang sumilip ako patalikod na ang lalaki. Nang gagalay-iti naman sa galit ang Itay. May puting sobre na nasa sahig at nakasabog ang lamang pera doon. Nanginginig na dinampot yun ng Itay at saka pinagpunit-punit ang mga pera. Hindi ko yun binanggit kay Itay. Nanatiling tikom ang bibig ko sa mga narinig ko. Dumating din si Tia Lolit. Wala nun ang Itay dahil lumabas muna to sandali. Kaya kami muna ang nag-usap. Ay, mabuti naman magaling na ang sugat mo sa pisngi. Umuugong pa rin ba ang tenga mo? Hindi na po. May pinapatak po ako at iniinom na gamot. Mabuti naman. Yung mga mata mo. Isa na lang po ang nakakaaninag sa akin, Chang. Natatakot tuloy ako na lumabas ng bahay namin. Paano kung marami akong masagi katulad dito sa loob ng bahay namin? Natatakot din po ako na pagtawanan at tuksohin ng mga bata sa labas. Huwag kang matakot. Hindi nila gagawin yan sa'yo. Kilala ka ng mga taga rito. Kailangan mo lang maging matapang lagi. Minsan po, nawawalan na ako ng pag-asa. Ayoko po kasing maging pabigat kina Itay. Hindi ka pabigat sa kanila. Huwag mo laging sinasabi yan. Totoo naman po. Dati akong tumutulong sa kanila. Bakit ngayon, ultimo pagkuha ng tubig, sila pang kumukuha para sa akin? Ano ka ba? Ngayon lang naman yan dahil hindi mo pa kayang kumilos na mag-isa. Naiisip ko, sana masamang panaginip lang ang nangyari. Pero, totoo lahat ng naranasan ko.
Naniniwala akong balang araw. Kakarma hindi nang gumawa nito sa'yo. Habang nag-uusap kami ng tiyahin ko, dumating naman ang itay. Sandaling nagpaalam siya sa akin. Nakakausapin muna ang kapatid. Babalikan na lang daw niya ako mamaya para makapagkwentuhan pa kami. Nandito ka pala. Ano na naman ba ang kailangan mo? Alam kong galit ka pa rin sa akin. Hindi rin kita pipilitin na patawarin ako agad. Pero sana, isipin mo ang kapakanan ng anak mong si Hazel. Diretsahin mo na nga lang ako kung anong ibig mong sabihin. Kinausap kasi ni Ma'am Noela ang amo ko. Gusto niyang makipag-areglo, kapalit ng tulong na ibibigay kay Hazel. Sa tingin mo kayo papayag ako ng ganun lang? Kailangan maopera ni Hazel. Hindi ka ba naaawa sa kalagayan ng anak mo? Bakit sila naawa ba sa anak ko? Ginawa nilang hayop si Hazel. Sabi ng amo ko, hindi daw niya alam na malupit pala ang kaibigan niya sa mga kasambahay. Lahat daw binayaran para tumahimik lang. Ganun din ang gusto niyang mangyari sa amin, ganun ba? Pag-isipan mo mabuti, kuya. Si Hazel lang naman ang inaalala ko. Alam ko nagkakaroon na siya ng depression dahil sa kakaisip sa kalagayan niya. Walang areglong mangyayari. Kuya, Hindi mo kasi nakikita at narinig ang iyak ng anak ko tuwing gabi. Alam mo bang dumudurog yun sa puso ko bilang magulang? Maraming pangarap ang anak ko. Sumama siya sa'yo na puno ng pag-asa. Pero bumalik siya rito na halos patay na. Ngayon, sabihin mo sa akin na pwedeng daanin sa areglo ang lahat. sige. Hindi na kita pipilitin pa. Hindi ako papayag na hindi maiganti ang nangyari sa anak ko. Pagbabayaran ng buhay niya ang ginawa niya sa anak ko. Kuya, tama bang hinala ko na balak mong gamitin ang kaalaman mo sa barang? Oo, at walang makakapigil sa akin. Maski ikaw. Akala ko tinalikuran mo na ang kaalaman na yan. Dahil natatakot ka na baka sa pamilya mo bumalik ang karma. Hindi ko na yan iniisip pa. Ang importante sa akin, maiganti si Hazel sa sinapit niya. Kuya, maghunos dili ka sana. Baka mamaya ay mas malaking problemang idulot ng gagawin mo. Umalis ka na. Hindi ka na namin kailangan dito. Huwag mo naman sana ako lagi ipagtabo yan. Madalas tayong lagi magkakampi at nagdadamayan, di ba? Noon yon. Pero isa ka sa dahilan ng kasawian at paghihirap ng anak ko. Hindi ko na kailangan ng pagdamay mo. Kahit ano pang sabihin mo, dadamayan ko pa rin ang pamangkin ko. Yun na ang huling beses na nakita ko ang tiyahin kong dumalaw sa amin. Hindi naman lingid sa akin na galit pa rin sa kanya ang itay. Nitong mga nakakaraang araw din, napapansin ko na laging wala ang itay. Hindi naman niya sinasabi kung saan siya pumupunta tuwing tinatanong namin. Nakapanganak na rin si Ate Beth. Minsan dumalaw siya sa amin. Yun din ang unang beses na nagkausap kami. Humingi siya sa akin ng kapatawaran. Nang araw na yun nagkaayos kami at naging malapit sa isa't isa. Tila ang pader na nasa pagitan namin noon ay tuluyan na naglaho. Natutuwa ako na dumalaw dito ang ate mo. Nakita mo na rin yung pamangkin mo. Oo nga po eh. Tuwang-tuwa rin nga ang inay kanina nang makita ang apo niya. Biglang umaliwala sa mukha niya. Iba talaga ang hatid na ligaya ng anak ng ate mo. Kinukumbinsi ko nga na bumalik na lang dito sa bahay eh. Kaya lang mas gusto raw nilang bumukod na mag-asawa para daw matuto sila sa buhay. Naisip ko naman na tama naman din sila sa desisyon nilang yon. Ang importante naman po eh, nasa malapit lang siya at hindi na tayo mag-aalala sa kanya. Tama ka, Iha. Anak, nakikita ko na maayos ka na. Hindi na kasi kita nadidinig na umiyak sa gabi. Hindi na po, Tay. Wala rin naman pong mangyayari kung iiyak ako lagi. Lahat ay gagawin ko para mabigyan ka ng hustisya sa nangyari sa'yo. Pinapangako ko sa iyo yan. Paano pa po, Tay? Malaking halaga rin ang kakailanganin natin kung sakaling magsasampa tayo ng kaso. Abala lang po yon, Tay.
Ipaubaya mo na lamang sa akin ang bagay na yan. Ang mahalaga, may bibigay ko yun sa'yo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Mas mabuti nang hindi mo na malaman pa, anak. Basta magtiwala ka lang sa akin. Naging palaisipan sa akin ng mga sinabi ng itay. Hindi na lang din ako nag-usisa pa. Baka gusto lang talagang ilaban ng itay ang nangyari sa akin. Wala akong kamalay-malay no na meron palang malagim na lihim ang itay na matutuklasan ko sa mga darating na araw. Akala ko nun hindi na magpapakita sa amin ang tiyahin ko. Isang hapon nagising ako na tila meron nag-uusap sa may sala namin. Pinakinggan kong mabuti ang boses. Tama nga ako. Si Tia Lolit ang kausap ng itay. Lalabas na sana ako para batiin siya nang matigilan ako. Tila kasi may nag-uudyok sa akin. Napakinggan muna ang kanilang pag-uusap. Anong mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin? Kuya, wala na naging amo ni Hazel. Naging masaklap pa naging kamatayan niya. Tama lang yun sa isang malupit na taong katulad niya. Basta na lang siya dinapuan ng malubang sakit eh. Nakadalaw pa siya sa bahay ng amo ko. Hindi ako makapaniwalang ganun kagrabe ang barang na ginawa mo sa kanya. Isang linggo lang pagkatapos ng pagdalaw niya eh. Nabalitaan na lang namin na binawian na siya ng buhay. Walang makapagpaliwanag sa totoong nangyari sa kanya. Bukod tanging ako lang ang nakakaalam sa tunay na nangyari sa kanya. Yang balitang dala mo ang pinakamagandang pangyayari na natanggap ko. Hindi man nabigyan ng tamang hustisya si Hazel dahil sa nangyari sa kanya. Naiganti mo naman siya sa malupit na paraan. Sa pamamagitan ng barang. Huling beses ko nang gagamitin ang kaalaman ko sa barang. Ibabaon ko na muli ito sa limot. Kaya ko lang naman ito nagawa. Dahil sa matinding galit ko sa nangyari sa anak ko. Kung sakali man na dumating sa akin ang karma ko, buong puso ko yung tatanggapin. Dahil alam kong nagkasala ako. Makakaasa ka din na walang makakaalam sa ginawa mong to. Sana lang tuparin mo ang sinasabi mo na ito na ang huling beses na gagamitin mo ang kaalaman mo sa barang. Tinutup ko ang sarili kong bibig para hindi ako makagawa ng ingay. Ngayon malinaw na sa akin kung bakit laging wala ang itay dito sa bahay. Yun marahil ang pinagkakaabalahan niya. Hindi ko akalain na ang itay pala ay isang mambabarang. Nang maramdaman kong may mga yabag na paparating, mabilis ako nahiga at nagkunwaring kagigising lang. Pasensya ka na kung naabala ko ang pamamahinga mo ha? Ayos lang po, Chang. Mabuti po at dumalaw kayo sa amin. Sinadya ko talaga na wag munang pumunta. Hinihintay ko munang hindi nagalit ang Kuya Gani. Kapatid po kayo ng itay. Kahit kailan, hindi niya po magagawa na magalit ng totoo sa inyo. Kaya nga pinalamig ko muna ang sitwasyon eh. Oo nga pala, hindi ko alam kung matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Anong sasabihin niyo sa akin? Wala na kasi ang taong nagmalupit sa'yo. Nagkasakit siya ng malubha at binawian ng buhay. Ikinalulungkot ko po ang nangyari. Siguro po hanggang doon na lang ang buhay niya. Kahit papano napagbayaran na niya ang mga kasalanan niya sa'yo. May isa pa pala akong sasabihin sa'yo. Ano po yun? Sabi ni Ma'am Carmela siya na raw ang bahala sa pagpapa-opera at sa mga gamot mo. Siya na rin daw ang bahala sa pag-aaral mo kapag gumaling ka na. Talaga po? Ang bait talaga ni Ma'am Carmela. Sana lahat ng amo ay katulad niya. Para wala nang nakakaranas ng katulad ng sakin. Kaya huwag ka na mag-alala sa kinabukasan mo. Matutupad mo na rin ang pangarap mo makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila na natuklasan kong lihim ng itay, hindi naging balakid yun para maging masaya ko ng araw na yun. Kahit ang mga kapatid ko at si inay, masayang masaya sa balitang yun. Formal man ang mukha ng itay, alam kong natutuwa din siya sa balitang yun ng kapatid niya.
Makalipas ang 1 taon, papasok na akong muli sa eskwelahan. Nagdesisyon akong ilihim na lang ang natuklasan ko sa aking ama. Sa kabila ng madilim niyang lihim, para sa akin, isa pa rin siyang mabuting ama sa aming pamilya. Wakas. Paano yan, kuya? Naipadala ko na